Mga kilalang political vlogger na si Banat Bay at Maharlika nag-react dito pala kay Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Ang sinasabi, scammer daw. Grabe naman kayo. Baka hindi naman masyado. Baka naman professional scammer. Ay ito, panoorin po natin ang reaction na itong dalawa kung anong masasabi nila dito sa hinupak na Norman Mangusin. Ay ito, unahin po natin. Dito muna tayo kay Banat Bay. Kasi daw ay tumutulong naman. Yan yung madalas kasi ngayon na nagko-comment po pagdating dyan kay Francis Leo Marcos na pag binubuking natin yung panluloko, sasabihin nakatulong naman. O eto, para sa inyo to, ang banat ni Banat Bay. Pagpupuna ka, ba't mo pinupuna yan? Buti pa siya, marami natulungan, ikaw may natulungan ka? O, yung mga ganyang wag ho tayong sa ganyang klaseng logic. Ang isagot ni Francis Leo Marcos, hanggang ngayon, hindi ko siya hinusgahan. Baka akala nyo hinusgahan ko siya na guilty siya. Hindi. Sana ang isagot na lang niya ay patutunayan ko na hindi ako si Norman, ano bang apelido? O si Norman. Dapat ganun na lang sinagot. O kaya patutunayan ko na wala akong kasalanan. Mas maganda pa ho yun kesa yung sasabihin mo na pine-persecute ako. Kasi magkakaroon ng lata yung sabi na latay tuloy. Latak yung pagtulong niya sa tao. Kasi ang dating nun, ginamit niya yung pagtulong para pagdating ng panahon, marami nang naniwala sa kanya, sasisigaw na lang niya, pine-persecute ako. Diba? O ano kayo ngayon? Yan na lang yung naiwan ngayon eh. Sa lahat ng mga nakasuporta, wala nang wala nang depensa na pwedeng masabi nila. Parang tanggap nyo na nanloloko siya. Kasi lagi nyo lang sinasabi, may natulungan naman, tumutulong naman. Yun na nga. May punto po dito, si Banat Bay, sa sinabi niya, na kung porkit nakatulong, hindi nyo naman alam kung saan nanggaling yung sinasabing tulong. Lagyan natin, sige, pagbibigyan natin, tulong, may natulungan, ay okay lang pala na mang-i-scam dahil nga may natulungan. Sabihin natin na, natulungan kayo. Kung lumalabas na yung nag-sponsor sa kanya ay milyon tapos ipamimigay 100,000, ay kumita pa. Sana all. Andun pa rin yung pang-i-scam. Ginamit lamang yung sinasabi niyang humanitarian. Noon pa may nagre-reklamo dyan. Kung maayos naman yung ginagawa niya, wala siyang nilolokong tao, dapat believe lahat sa kanya ang ginagawa dahil sa pagtulong po yan. Bakit may mga nagre-reklamo na may mga inutangan di umano na hindi binabayaran? O eto muna, dito na tayo kay Maharlika, na kung saan ay isa din ito sa pinakamaingay na political vlogger sa panahon ngayon. Eto yung video. At bago natin isa-isahin sa mga issue ni Norman Mangusin, alam ko po na marami din sa inyo ang naniwala sa kanya dahil sa pamimigay ng bigas at kalabasa, di ba? So, sa totoo lang, nasabi ko na to, nung unang pagkakita ko pala talaga sa vlog, sa mga sinasabi ni Norman Mangusin, ako talaga personally, I swear, sabi ko, ano yan, scammer yan, wala yan. Pero wala pa akong ebidensya that time. Yung nakanood sa inyo, alam niyo naman yun na wala akong balljack sa kanya kasi wala akong ebidensya eh. Sabi ko, dito sa lahat, scammer yan. Tingnan natin ilang buwan, tingnan natin kung anong ginagawa niyan. So, para sa sarili ko, never ko siyang tinawag na scammer sa live kasi wala pa nga akong ebidensya. Kasi ang tinitignan ko nga that time, yung pagbibigay niya ng mga bigas-bigas. Okay? Actually, mga palangga, may makamag-anak pa nga ako na sinasabi sa akin, sa tingin mo ba, makakatulong siya si Francis Leo kasi papupuntahin ko yung kapatid ko. Dahil may napanood daw siya, ewan ko, kasi hindi ko po talaga siya, napanood ko siya pa konti-konti lang, pero hindi ko siya sinusundan. Kasi sinabi ko nga, pag hindi mo type yung tao, yung pinagpukuda-kada, why you waste your time, di ba? Sabi ng kamag-anak ko, sabi niya, alam mo ba to? Sabi niya, sa tingin mo ba totoo to? Kasi narinig ko sa kanyang video na may nag-comment daw na OFW na, Sir Leo, pag-uwi ko po dyan sa Pilipinas, baka pwede kong mag-apply ng trabaho. Ang sabi daw po ni Leo, sige, sabi niya, screenshot mo tong message na to, pag-uwi mo sa Pilipinas, kaya pumunta ka sa opisina ko, hired ka na. So, nung sinabi sa akin, natawa ako. Sabi ko, naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba na ganun-ganun lang yung pag-uwi mo sa Pilipinas, hard ka na? So, ako talaga, here sa loob-loob ko, alam ko talaga na nanloloko siya ng tao. Kaya nga, binigyan natin siya ng benefit of the doubt.
Okay? Tumulong na nga si Francis Leo Marcos o sa tunay na buhay ay Norman Mangusin, ikinulong pa. Palangga, mga kaibigan, alam ko may natubol kayo sa akin, hindi yun eh. Buksan natin yung mind. You know what? The reason why ang mga Pilipino naloloko ng politiko sa ganitong mentalidad, sa ganitong pag-iisip. Tumulong na nga yung tao, ikinulong pa. Ang dami namang magnanakaw dyan. Mga palangga, hindi si Norman Mangusin or FLM, sa kilala niya, hindi naman po siya kinulong dahil tumulong siya. Ikinulong po siya kasi may mga previous cases siya. Nasabi ko nga sa kabilang vlog, nasabi ko sa NBI, bakit ngayon lang ito sinusog? Marami na palang itong kasong ito, di ba? So, narinig ko yung boses dito. So ngayon, marami na siyang kaso, di ba? At paiba-iba po siya ng pangalan. Mga kaibigan, andito ako para kahit paano mabawasan po yung mga naloko niya talaga. Naloko na hindi ko kasi pwedeng magpalit ka ng pangalan. Sa legalidad, hindi ka naman pwede talaga magpalit ng pangalan. Yun pa lang, palpak na siya doon. Ngayon nga, di ba, yung napanood ko na nasa kulungan siya, kung sino nag-video na yun, saglit lang, na inamin niya na mula pagkabata hanggang grade 5 siya, ay gamit-gamit na yung Norman Mangusin. Tapos sabi niya, anong kasalanan ko? Ayan, may nagbigay na super. Mamaya ako na po kayo basahin. Sabi niya, ano ang kasalanan ko? Pinalitan ng nanay, kasalanan ko ba yung nanay ko? Di ba paulit-ulit na sinabi, hindi po kasi pwede gano'n. Gamitan natin ng konting common sense. Hindi mo pwede sabihin, pinalitan ng nanay ko yung pangalan ko, pagising ko, isa na akong Francis Leo Marcos. Mali po yun. Pero kasi kaya po niya ginawa yun, nakita niyo naman kasi may intention siya. May intention siya. Pag nagkaroon na po kasi ng usually, pag nagpapalit ka ng pangalan, sabi nga nila, kung pangit ang pangalan mo, mahirap isulat, i-spelling, o napakahaba, pwede mong palitan. Pupunta ka sa PSA, Philippine Statistics Office, or idadaan mo sa korte, basta sa legal na proseso. Hindi po pwedeng gano'n. At saka huwag niyo po i-justify. Sinasabi nga nila di ba? Na sinasabi lagi na the end does not justify the means. Hindi pwedeng nagbibigay yung tao galing sa panluloko. Di ba? Sinasabi niyo rin po na antayin nyo na lang matapos yung kaso. Bago ko tirahin yung mga sakit, yung manifestations ng sakit kung anong meron si Norman Mangusin. Nakita niyo po ba kung gaano nalugmok ang buhay natin dahil sa ganitong pang-scam, ganitong deception, ganitong panluloko? Ano kayo ngayon? Kaya nga nanahimik yan sa social media. Ngayon, dahil nga unti-unti nang kumakalas sa kanya, baka madamay sa karma. Unti-unti nang nawawala yung mga supporters niya. YouTube, Facebook, TikTok, baka sa susunod, saan kayang platform yan mapupunta? Kung pwede niyang pasukin na hinulang nakakilala pa sa kanya. Kung baga mapapaniwala niya na Marcos siya at mayaman siya. Sana all. Saan kaya? May idea kaya kayo? Baka nandun na. Comment tayo dyan. Kasi nag-umpisa yan sa Facebook. Sunod, pinasok yung YouTube. Boom! Nung nakilala sa YouTube, yung mga kalukuhan niya, bumaba yung viewers niya at unti-unting nawawala yung nakasuporta. Lumipat siya sa TikTok. Boom na naman. Ikaw ba naman magpapakita ng pera kahit binili lang sa Lazada? Syempre, nasa social media. Akala nila totoo na kasi gamit ang Marcos na pangalan niya. Sana all. Kung pangalan niya ba talaga? Boom na naman siya nun. Habang tumatagal, paunti ng paunti yung mga nakasuporta, dumami ng dumami yung kumukontra sa kanya at may mga nagrereklamong nambubudol na daw siya. Huminto na naman. Eto ngayon, anong platform sa social media kung saan papasukin niya at mambudol na naman ang na nagpakilalang Francis Leo Marcos daw siya. Alam niyo ba? Comment tayo dyan para ating masundan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.